Mga kasimanwa, makaistorya naton makaron no, si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas sa angot no sa kung alin yung dong update sa raya karang nasapuan ba nga sangka 23 anyos nga waot at kabuhi sa nakarang gina stiyan nga boarding house ya kara sa aton nga Banwa Ita Kalibo. Yes. Sir, una-una hay mayad-ayad nga hapon gidakimo sir, agabog niya salamat sa imo karang pakipag-angot katon makaron. Yes. Sir, alin do aton nga update sa raya karang nga insidente sir? Una-una po, magandang hapon ulit. Of course, sa ating mga taga-subaybay sa programa. Una-una po yung update natin doon. Kaninang alas 10:55 ng umaga o 10:55 ng umaga, nung maresibo natin yung information about doon sa natagpo ang patay sa may El Barrio Street, Poblacion Kalibo, Aklan. Wherein, yun nga po, upon conduct natin na investigation doon, kasama yung investigators natin, is na-found out natin na yung isang individual na nakahiga doon sa kanyang boarding house, sa room na kung saan kasalukuyang naninirahan, ay wala ng buhay. Yun po ay nakilalang si Darren Bolivar, 23 years old, from residente po ng Barangay Halas, New Washington. At kasalukuyang naninirahan doon po sa nasambit na lugar at presenteng nagtatrabaho sa isang kainan po dito sa Kalibo. Now, batay po doon sa ating pagsisiyasat at initial na investigation, kumbaga, wala ho tayong nakitang anumang ebidensya or any na masasabi pong nagkaroon ng foul play doon. Wala namang mga sugat. Yes po, wala naman pong mga sugat or kung ano man na posibleng maging sanhi o maging dahilan na siya ay maging biktima ng isang krimen. Bagkus po yung isang tinuring natin na posibilidad ay natural na sanhi ng kanyang kamatayan. Sapagkat na mayroon ho tayong mga nakuhang mga kasulatan doon or yung mga gamot tungkol sa kanyang dinaramdam. Unang-una po doon is yung gamot tungkol sa sugar, pagtaas ng sugar sa katawan, yung gamot na intended para sa kanyang allergy na sakit, at saka yung lastly po yung tungkol doon sa kidney. So may sakit pala talaga yung biktima na ito, sir? Yes po, batay na din po doon sa mga nakuha nating record, and allegedly noong July, yung base na din po doon sa nakuha nating record is July 3, nagpa-hospital pa siya for medical. So yun po yung isa sa mga tiningnan natin na naging sanhi, kumbaga. And based na din po doon sa postmortem examination na ginawa ngayong hapon kasama yung pamilya, wherein yung doktor po na nag-conduct po nun is naipaliwanag doon na posibleng yung naging sanhi nun is yung sakit niya sa kidney nga. Okay. Ngayong hapon lang din po nalaman actually ng family na may iniinda palang sakit sa kidney yung kanilang mahal sa buhay. So after po nung post-mortem exam na ginawa ng RHU natin dito sa Kalibo is so far wala naman pong naging question pa yung family o kaya magbigay pa ng kung anong dahilan para masabing naging biktima ng krimen yung naturang individual. Bagkus na convince na una natin yon na pati sila talagang kumbinsido na yung kinamatay ng kanilang mahal sa buhay is dahil sa natural na sanhi po. Sir, mga possible ilang araw po na wala ng buhay yung biktima, sir? Yes po ma'am, tumutugma pa po kasi yung nakuha nating impormasyon. Batay na din po doon sa mga nakasama niya doon sa boarding house na around July 12 pa huli nilang nakita na buhay yung nasambit na individual. And yun nga po, kung titingnan natin during ng conduct natin investigation kanina, nasa state of decomposition na po yung katawan. So may mga bloated na po yung parts niya. And yun nga po, yung estimate is even yung pag-conduct ng crime scene kanina ng sa Provincial Forensic Unit natin o yung SOCO is yun din po yung binigay nila na mga around 2 days na ding walang binawian kumbaga ng buhay yung ating
person na yun na natagpuan kanina. Sir, ano po talaga yung eksaktong posisyon niya nung nakita po ng ating mga kapulisan or kung sino man po yung nakakita sa kanya kanina? Bali po, ibigay ko lang yung background. Kanina po na-discover yun actually sa pamagitan ng kanyang tiyahin na taga-Kalibo din po kasi yun po yung tumatawag sa kanya. However, tinatawagan niya yung nasambit na individual. However, hindi niya po makontak. The reason kung bakit nagdesisyon siyang puntahan na lang doon sa tinutuluyang boarding house. And doon niya nga po na-discover na yung pamangkin niya is yun na nga, wala ng buhay. Then, the time po kasi na yun is nakalock sa loob yung room. So, sinilip lang nila kung ano na yung status doon sa loob. Pagsilip nga doon yan nakitang nakahiga pa yung nasambit na individual. Kumbaga hindi siya nakataob doon sa higaan niya. Walang damit na pangtaas, kumbaga naka-boxer short lang. And yung mukha niya po is medyo bloated na nung matagpuan kanina. So yun po yung naging scenario kanina upon discovery ng incident na yun. Sir, yung katawan po ng biktima, asa na po ngayon, sir? Nasa coronaria po actually. The family are already, I think, nagko-confirm na doon para sa necessary burial naman po doon. Kasi tapos na din po. And then, hindi na din po sila request pa for the autopsy. Yung postmortem na lang po kasi naipaliwanag na din po yung at kumbinsido na din sila na wala talagang foul play na nangyari po kanina. Okay. Sige sir, lastly po, mensahe na lang po natin sa ating mga manonood po. Yes po, una-una gusto ko pong pasalamat sa pagkakataon na binigay and siguro sa mga insidente pong nangyari kanina, yun po yung gusto nating ipagbigay alam especially sa mga kababayan natin dito sa Kalibo na yun nga po yung resulta ng ating investigasyon o pagsusuri kanina sa naganap na or pagkatuklas ng naturang natagpuang patay is sanhi po yun ng natural na pagkamatay. Wala ho tayong nakitang indikasyon na yun ay naging biktima ng isang krimen. Kaya naman po nais nating itiyakin sa ating mga kababayan, especially yung mga kalibunhon natin, na wala ho tayong dapat ikabahala ng anumang or may uugnay dun sa nasambit na insidente. Hinihiling lang din ho namin na hinihiling ho namin sa publiko na sana iwasan ho natin yung mag-spread ng kung ano mga information na hindi naman po verifikado, kumbaga, para at least po hindi ho tayo magbigay dulot ng pangamba sa ating mga kababayan o mga kalibunhon. And on the part of the Kalibo PNP, kayo po ay makakaasa na kami po ay patuloy na magbabantay para matiyak yung kapayapaan at seguridad po dito sa Kalibo. Sige sir, thank you po. Maraming salamat sir. Yes ma'am, thank you so much din po.